Ano kayang nararamdaman ni Senador Bato de la Rosa sa ngayon? Kasi nga po, pinanindigan ni Ombudsman Remulla, meron siyang copy o kopya ng warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa. Pakinggan niyo ito sinasabi ni Ombudsman Remulla, dating Department of Justice Secretary. Pero asa telepono ko? Yan o. Alam mo ka, pero hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Ito ang pinanindigan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa kanyang naging pahayag noong Sabado na may warrant of arrest na mula sa ICC si Senator Bato de la Rosa. Kahit pa nagsabi ang Department of Justice na wala silang natatanggap na warrant of arrest ng senador. Sila, wala. Nauna ako sa kanila. I did that as a function of my being a journalist also for Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko eh. Ayun. Makalipas ang mahigit 100 araw, simula nang pumutok. Matindi. Meron talagang siyang, sabi nga, ginamit nga yung madalas na ginagamit nating panalita nung pag sa media na scoop ko eh. Ibig sabihin, nakauna siya. Meron siyang dokumento. Meron siyang kopya, nasa cellphone. Wow. Ako naman, sa akin pong opinion at sarili kong pananaw sa isyong ito, palagay ko meron na nga po. Meron talaga yan. Hindi po sisirain ni dating Justice Secretary at Ombudsman ngayon, Remulla, ang kanyang pagkatao. Sinabing siya'y nag-fake news, sinabing fake news ang kanyang unang sinabi noong last Saturday. Ngayon ay kanyang pinanindigan. Hindi, may kopya ako. Aywan ko sila kung bakit wala. Ayun. So pagka ganyan ang sinasabi ng dating Justice Secretary, ibig sabihin, meron siyang malalim na pinanghugutan at pinagkunan ng impormasyon. Kung saan galing yon, hindi natin alam. Pwedeng nasa ICC pa lang yan, advance lang na binigyan siya ng kopya. Pwede naman talagang may hawak nito, pero hindi pa inaamin, pero binigyan na siya ng kopya. Siguro sabi ni Ombudsman, kung totoo yan, padala mo nga ako ng kopya. Isinend nga sa kanya. At yun na kanya sinasabi, meron akong kopya sa telepono na warrant of arrest. Ayan yan. Kaya ang tingin ko meron talaga yan. Alam nyo yung ganyang klaseng mga aksyon, warrant of arrest. Kung dito sa Pilipinas, galing sa korte natin, sa korte sa ating mga korte, madali yung matrace. Puntahan mo lang yung judge at korte kung sino nag-issue, hindi naman di-deny yun kasi public document yun. Pero ito dahil galing sa International Criminal Court, ay talagang may kanya-kanya tayong sources o impormasyon na pwedeng panghugutan, pagkunan. So si Boying Remulla, merong impormasyong nakuha at ang ebidensya niya ay yung isinend sa kanyang cellphone na kopya ng warrant. So meron na nga. Meron talaga. Hindi naman pwedeng fake news yung warrant. Palagay ko, sa aking opinion, bumubelo lang ang gobyerno. Di ba nag-press conference na isang araw ang mga opisyalis ng Department of Justice, dalawang option, extradition o surrender. Anong sabi niya? Nadulas na nga yung isang opisyal doon, yung Yosek. Para sa amin, para mapabilis, mas mabilis, mas madali, surrender. So ano ibig sabihin nun? Hindi magbibigay ang mga opisyalis ng DOJ ng ganyang mga pahayag kung wala silang pinagbabasihan. So mas gusto nila surrender para mabilis. Pag extradition, dadaan sa korte matagal. Ayaw ng DOJ ng matagal. Kaya posibleng anytime magka-arestuhan talaga. At posible naman na kung takot si Bato, magtatago na yan. Kung hindi naman, ay lalabas siya. Kaso, nung balik nga ang Kongreso, hapon, hindi nga siya nagpakita sa Senado. Wala daw dahilan na nakuha ang impormasyon ng Senado kung bakit wala sa unang araw ng kailang trabaho si Senador. Pero kanyang mga gunita, inamin na kahapon ni Sara Duterte, Vice President,
na April pa lang daw po. April pa, ang tagal na, no? Para 1 month after mahuli si dating Pangulong Duterte. In-advise na niya, nakasama nga si Bato. Posibleng magkaroon nga ng warrant of arrest at huliin siya. So, ibig sabihin, alam na ni Sara Duterte na after mahuli ang kanyang ama, ipinahuli ng ICC, susunod talaga si Bato dahil dating PNP chief na malaki ang responsibility and accountability doon sa Operation Tukhang na yun ang dahilan ng human rights violation, crimes against humanity. So alam na nila. Alam niya, hindi naman pwedeng hindi alam ni Bato yung kanyang maaaring pananagutan. Kaya lang siya ay inihalal ulit ng taong bayan bilang senador na nakarang eleksyon. So ang kanyang pinangahawakan ngayon, yung legal issue na, sandali, bakit niyo ako ibibigay sa international court ay ako'y senador ng Republika ng Pilipinas? Pero ang problema nga, legal issue ito, debate na naman ito, wala nga ang jurisdiction eh. Ang Philippine Authority at Philippine Government doon sa ginagawa ngayon ng ICC kasi hindi tayo membro. Umalis tayo dyan. Pangalawa, International Criminal Court, warrant of arrest. Paano naman tatanggihan ng Philippine Government? Lalo na pag ang Interpol ang nag-request na tulungan sila. Hindi tayo makakatanggi sa Interpol. Dahil tayo membro ng Interpol, tayo ay malaki ang naitutulong at tulong ng Interpol sa mga wanted sa ibang bansang nakukuha ng Philippine Government. Yun po yun eh. Katulad ng ginawa kay Duterte. Kaya kung ano ang ginawa ng ating gobyerno sa paghuli kay Duterte, yan din ang gagawin kay Bato. Sa ilalim ng Republic Act 9851. Ano ba yung batas na yun? Nauna ko sinabi no isang araw pa. Yan yung batas na binibigyan ng kapangyarihan ng Philippine Government na isurrender. At isinurrender nga nila. Hindi naman ho nabago yung batas na yan until now. Yan dyan pa rin. Hindi naman binago nila. Ewan ko sa kanila. So yun pa rin nagagamitin. 9851 Republic Act. Batas yan. Na merong basihan para isurrender ang isang Pilipino na may warrant of arrest. Lalo na ho dyan sa ICC. Ayun ang nangyari at mangyayari. So abangan. Senador Bato, total ikaw ay hindi naman, ewan ko kung ikaw ay pagyayabang ba yun o galit lang o emosyon lang nung ginawa mo yung mga pahayag before. Sige, pusasan niyo ako, hulihin niyo ako, hindi ako tatakas, hindi ako magtatago, haharapin ko yung warrant of arrest na yun. Sinabi mo before nung mahuli si Duterte, no? Sabi mo, sige, kung gusto mo, Senator Trillanes, ikaw pa yung magpusa sa akin. Challenge mo yung gobyerno. Na sige, pag may warrant of arrest, hulihin niyo ako, magpapahuli ako, hindi ako magtatago. Ito na ngayon. Pangatawaan mo yan, laking tao mo Senador ka ng Republika, ang laki ng machong katawan di ba? So, sabihin mo, patunayan mo yung una mo sinabi at harapin mo kasi ang kasong ito hindi pwedeng takasan. Dahil Pilipino ang complainant before ICC, International Court.